Sa mundo ng cruiser bike ay marami pong naghahanap ng panibagong specs at features. Dito po sa motor na i-review natin for today ay magugulat kayo sa advance po ng kanyang technology. Tignan nyo naman po ito pong kanyang side profile. Nagbubukas po ito at tumataas. At para po siyang jet fighter na parang magpapakawala ng missile. Nandirito naman po ito pong kanyang auxiliary lights. At pwede rin po natin yang i-close kapag hindi po natin gagamitin. O di ba? Nakakamangha yun. At bukod dyan, meron na po itong anti-lock braking system at meron din po siyang traction control system. At ang kagandahan pa po nito, ito pong kanyang upuan, yung kanyang rear shock absorber ay naka-air suspension po siya. At kusa po itong tumataas at bumababa, depende po sa bigat ng gagamit. Ito po pala ang Benda LFC 700 Pro. Silipin natin ngayong araw. Tara! Napakabrusco po pala nito pong Benda LFC 700 Pro. Talagang napakaastig ng kanyang body and design. Nakakabighani habang aking pinagmamasdan. Ito pong kanyang facial cover ay nahahawig po ito sa dynamo ng eroplano, no? Yung kanyang engine. At nandirito naman po located sa bandang itaas ito pong kanyang main headlight. Nandirito na po yung kanyang high beam at low beam at yung kanyang passing light. So pinag-isa na po nila. At mayroon naman pong nakalagay rito na Benda dito po sa bandang itaas in gray color. At ito po ay gumagamit ng inverted forks na silver color. KYB po yan. At ang kagandahan po niyan, ito po ay adjustable. At ito po ay equipped with dual rotor disc brake with 4-pot caliper na Brembo. Equipped na rin po ito ng anti-lock braking system. At ito po ay naka-cast-wheel. At ang sukat po ng kanyang gulong rito po sa harapan ay mayroong sukat na 130 by 70-19. At ito po ay naka-tubeless na. Naka-fully digital meter panel display po ito. I-activate po natin ito pong motorcycle na ito para maipakita ko po sa inyo yung kanyang digital display. Nandirito po pala sa kanyang right side, nito pong baba ng kanyang tangke, ito pong kanyang ignition. At ito po ay gumagamit ng mechanical key. On po natin. Ang makikita po natin dito po sa kanyang meter panel display, nandirito po yung kanyang RPM, yung kanyang speedometer, odometer at trip meter. Nandirito rin po yung kanyang fuel gauge at mayroon po siyang voltmeter. At nandirito naman po sa bandang itaas, ito pong kanyang gear indicator. At mayroon po siyang mga light indicator dito po sa magkabila. At ito naman po ay naka-naked handlebar na black color. At pagdating naman po rito po sa kanyang mga button selectors, mayroon po itong passing light, high beam and low beam. Ipapakita ko naman sa inyo yung kanyang passing light at high beam and low beam. So check natin yung passing light. Grabe, napakaliwanag, men. Yan o, dito po natin yan, pinipindot yan o. Yan po yung kanyang passing light. High beam and low beam, nandyan na rin po, pinagsama na po nila. Balik po tayo rito sa kanyang mga buttons. Mayroon po tayong makikita rito na mode and set para po rito sa kanyang digital display. Nandirito naman po yung kanyang mga selector. At meron po tayong button na makikita rito, no? Ito naman po yung button para po rito sa kanyang mini driving light or auxiliary lights. So paano bubuksan yan? Ipapakita ko lang sa inyo. Ito po yung button. Dito po kayo tumingin. Magbubukas po yan. Press lang po natin ng 3 seconds. Ayun, no? Grabe. Napaka high-tech po. Dito pong big bike na ito. Silipin natin yung kanyang ilaw. Wow! Grabe! No? Mabibighani ka talaga at bibilib ka rito sa big bike na ito. Para po siyang Gundam, no? Nagbukas po yung kanyang mga palikpik para din po siyang jet fighter na parang magpapakawala ng missile. So yan naman po yung kanyang additional lights na tinatawag po nila na mini driving light or auxiliary lights. So kung i-close po natin yan, i-press lang din po natin ito ng long press. Tignan nyo po, nandirito sa bandang ibaba habang pipindutin ko rito sa bandang itaas. Oh, di ba? Electronics, automatic siya, no? At nandirito naman po pala sa bandang ibaba ito pong kanyang turn signals selector. So gamitin natin. Check po natin ito pong kanyang turn signals dito sa harap. Ayan, no? Pahaba po siya, no? More visible po yan kasi nga very bright ito pong kanyang LED na turn signals. Balik po tayo rito sa kanyang button. Off po natin yan. At nandirito naman po sa bandang ibaba ito pong kanyang horn. Pakinggan naman po natin ito pong kanyang horn. Wow, isa pa.
Yan, napakalakas na rin po nung kanyang stock horn. Habang dito naman po sa kabila, mayroon po itong engine kill switch at yung kanyang hazard button. Activate natin yung kanyang hazard button. Balik po tayo rito sa harap. Tignan naman natin yung dating nito pong kanyang hazard. Wow, grabe. More visible talaga kasi very bright, no? Napakaliwanag po nito pong kanyang LED. Balik po tayo. I-off naman po natin ngayon ito pong kanyang hazard. At nandirito po yung kanyang electric starter. Ito marami pong nagre-request, no? Since ito pong motorcycle na ito ay activated at mayroon po siyang gas, ay maipaparinig ko sa inyo. Ito pong kanyang engine roar or engine sound. So abangan nyo. Ito, start na po natin. Wow! Grabe! Ayan, hindi pa po natin binibirit yan. Ipaparinig ko lang sa inyo ng mas malapit. Ngayon naman, bibiritin natin para mapakinggan nyo naman yung kanyang engine sound. Wow, grabe. Ganda. Ngayon, ibibirit naman natin 3 beses. Wow, grabe. Napakahalimaw nung kanyang tunog, no? Ayan, no? Yan po yung kanyang stock na hindi pa natin binibirit. At pag ating bibiritin, ito, pakinggan nyo ulit. Grabe. Napaka-astig. Ito pong big bike na ito. Ngayon naman po, i-off na po natin para hindi po maubusan ng gas. At the same time, syempre, magamit pa ng iba. Kung halimbawa, mayroon po silang mga customers na gustong mag-check nito pong big bike na ito. Ito pong kanyang fuel tank, grabe, napakalapad po nito. Dark gray po yung pagkaka-finish. Habang gray color naman po ito pong kanyang fuel tip. Meron po siyang decal rito na black. At may nakalagay naman po rito na Benda na brand name. At ito po pala ay mayroong fuel tank capacity na 17 liters. At mayroon naman po itong fuel consumption na 20 km per liter. Ito pong kanyang upuan, napakalapad po nito. At medyo manipis po. Ito pong kanyang upuan, pero ang kagandahan niyan, ayun, no, bumabaon yung ating kamay, no? Napakalambot po nito pong kanyang upuan, kaya komportabling sakyan yan. Black color naman po ito pong kanyang seat cover at meron pa po siyang belt dito po sa gitna. At silipin naman po natin ito pong kanyang taillight. Pahaba po ito at naka-LED na rin po yan, kaya kung inyong mapapansin ay talagang napakaliwanag. At ito pong kanyang engine cover ay combination po pala ito ng gray at black. At meron po siyang silver color dito sa top at nagkaroon po siya ng oblong na butas rito. At ito pong kanyang fuel tank ay nagkaroon siya ng extension cover dito na kung saan ay dito po lumalabas yung kanyang auxiliary lights, no, na parang missile. May nakalagay naman po rito na LFC at may nakalagay naman po rito sa bandang ibaba na 700 dahil 700cc po ito. At ito pong kanyang body frame, napakakapal. Ayan, no, alloy po ito pong kanyang body frame. At ito po pala ay mayroong 6-speed manual transmission at mayroon na din po itong sleeper clutch. Ito naman pong ating foot pegs para po sa ating rider at back rider ay alloy po ito. Tapos nagkaroon po ito ng rubber cover on top na anti-slip. Die-cast rin po na napakakapal. Ito pong kanyang side stand. At ang isa pa sa mga mabibilib ka rito sa big bike na ito ay ito pong kanyang rear suspension. Dahil gumagamit po ito ng dual chamber air suspension. So kusa pong nag-a-adjust yung kanyang preload at rebound, depende po sa bigat ng rider na gagamit. So tataas bababa po yan. Kaya maire-recommend ko po ito na makakapagbigay po ito ng magandang bouncing performance. Sasakyan naman po natin ngayon, ito pong Benda LFC 700 Pro para maipakita ko po sa inyo kung gaano nga ba ito kataas. So pagsakay po natin, pakinggan nyo po, tumataas po yung kanyang air suspension. So ang kagandahan po niyan, yung ingay po na naririnig nyo, ay tumataas po yung kanyang suspension. Kumbaga siya na po yung nagbibigay ng saktong preload at rebound. Depende po dun sa taas ng rider at sa bigat ng rider na gagamit. So antayin nating matapos. Yun. So tumigil na po siya, ibig sabihin,
ito na po yung pinaka the best para sa aking bigat at height. At tignan nyo yung binigay niya na comfort. Ito pong kanyang rear suspension, napakalambot. Ayun oh, ang ganda ng kanyang bouncing performance, no? Daig mo pa yung nakaupo sa sopa. Ayan oh, grabe, no? So dito, hindi po kayo magwo-worry. Depende po sa inyong height, no? Kung halimbawa 5 flat lang po kayo, pwedeng-pwede po ito dahil tumataas at bumababa po ito pong kanyang air suspension. At talagang mag-e-enjoy kayo rito, you know? Napaka-comfortable po nito dahil talagang napakalambot po dito pong kanyang bouncing performance. At ito po pala ay mayroong seat height na 650 up to 730 mm. At mayroon naman po itong ground clearance na 140 up to 160 mm. Dahil nga po ito ay tumataas at bumababa. At para naman po sa mga magtatanong, ang height ko po ay 5'6". Makikita nyo naman, dapat nalapat yung ating mga paa. Kaya talagang komportable ito para sa mga tulad natin na 5'6" in height. At sa tansya ko naman po ay kayang-kaya po itong i-manage na mga 5 flat and above. O, di ba? Grabe, napaka-friendly user po nito. Pasok na pasok po sa ating mga kababayan na hindi naman ganun katangkaran. At para po pala sa mga nakapanood nito pong video na ito at gusto nyo pong maglabas, interesado po kayong maglabas nito pong ating Benda LFC 700 Pro, ay maaari nyo po akong i-message at i-PM para matulungan ko po kayo na makapaglabas nito pong inyong dream motorcycle. At kung naghahanap naman po kayo ng mga accessories, gaya po ng crash guard, rear carrier, top box, side panners, motorcycle cover o di kaya helmet, ay ilalagay ko na lang po yung link dyan po sa description box sa ibaba para hindi na po kayo mahirapang maghanap. Ngayon naman po ay bababa na tayo. Engage po natin ito pong kanyang side stand. Pakinggan nyo pag nakababa na po tayo. Ayan. Kusa din po siyang bumalik doon sa kanyang standard. Kung baga pag sinakyan mo siya, tataas po siya, depende po sa iyong bigat at tangkad or taas. O, di ba? Napaka-high-tech po talaga nito pong big bike na ito. At ito pong kanyang swing arm ay alloy din po ito. At mayroon naman po itong chain protector. Dumako naman po tayo rito sa likuran. Nagkaroon po pala siya rito ng tire hugger. At dito naman po located dito pong kanyang plate holder. Mayroon po itong plate light, may light reflector, tapos naka-LED na rin po ito pong kanyang mga turn signals. At ito pong kanyang rear braking system ay gumagamit po ito ng single rotor disc brake with single pot caliper na Brembo. Mayroon na po itong anti-lock braking system dito po sa likuran hanggang doon sa harapan. At ang kagandahan pa po nito ay mayroon na din po itong traction control system. Glossy black naman po ito pong kanyang cast wheel. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito po sa likuran ay mayroong sukat na 300 by 35-18. At ito po ay naka-tubeless na. Napakalapad po nito pong kanyang gulong rito sa likuran. No, maihahambing po natin siya sa lapad ng gulong ng isang sports car. At ito naman pong kanyang exhaust ay combination po pala ng gray color at nagkaroon naman po siya rito ng single exhaust. Ito pong kanyang engine cover dito sa right side, may naka-intact naman po rito na benda. At naka-diecast na rin po pala ito pong kanyang foot brake. Pag-usapan naman po natin ang kanyang engine specifications. Ito po ay mayroong 676 cubic centimeter engine displacement. Naka-inline 4-cylinder 16 valves. At ito po ay nakakapag-provide ng maximum power na 58 kilowatt at 10,050 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 16 Nm at 8,000 RPM. At ang presyo po ng Benda LFC 700 Pro ay nagkakahalaga po ito ng 630,000 pesos. At kung gusto mo pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 255,000 pesos. At mayroon po itong monthly installment na 23,710 pesos sa loob ng 2 taon.